a son, she wrapped him in cloth and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. So, sabi po dito ay pinanganak ang ating Panginoon. Siya binalot sa damit at siya ay inilagay sa isang pasabsaban dahil wala na nga po daw na available na silig para doon makapanganak po ang kanyang ina si Maria. So, pinanganak daw ang ating Panginoon Jesus, ang ating tagapagligtas, sa pinakaabang kalagayan upang makiisa sa mga abang. Diba, ano nga naman tingnan na ang ating Panginoon ay luwal sa isang lugar kung saan ay panuluyan ng mga hayop. Pasagsaban, manger sa English. Diba, sa panahon natin pero di ba pinakaano na nga natin is sa bahay. Kung tayo mga nanay, mga anak, pinakawalang-wala na yun. Sa hilot, sa bahay. Then upgrade, kainin. Then sunod, hospital, kung saan mga. Di ba? So ito, ang ating Panginoon ay talagang sabi nga isang pinakaabang kalagayan. So may mga kaugnayan po ito. Kung bakit ang ating Panginoon ay pinanganak sa pasabsaban. At anong kaugnayan po nito sa Old Testament o sa Lumang Tipan? Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 14, yung sinumpa ng ang serpiente ay sinumpa. At sinabi ng Diyos sa serpiente na ang kanyang ulo ay dudurugin. Ang wawasak ay yung mga binhi ng babae, mga kapatid. So, ito yung paunang pasabi tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Na siya lamang yung may kapangyarihan na tumalo o gumapi doon sa serpent. Kung walang iba, kundi si Satanas yun, mga kapatid. Kaya nga, pagbuhat noon ay ito na yung unang pasabi nga po. And then naulit po ito noong dumating na nga po ang time ng ating Panginoon ay ipanganganak. At si Maria po ay si Maria ay naglihi sa pamamagitan ng sumidal ng tao sa Espiritu Santo. And then yun nga po ay hanggang siya ay nagpanganak doon sa account sa chapter 2 ng Luke. Then, may prophecy din po si Isaiah, mga kapatid. Dito sa Isaiah 7:14, na kung saan ay panganganak ng ang isang sanggol na lalaki at siya mamamahala po sa ating mga kapatid. At siya pangangalan ng Emmanuel. Ibig sabihin na ang Diyos ay sumasa atin, mga kapatid. Then, sa chapter 9, verse 6, ng Isaiah pa rin po, ipanganganak ang isang ang sabi dito mga kapatid, for us, a child is born, to us, a son is given, and the government will be on his shoulders, and will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, ito yung mga hula kung saan ay itinakda ng Panginoon, ng Ama, na kanyang plano para sa kapanganakan ng kanyang bugtong na anak. Walang iba po yung aming Panginoon. Napili po ang kaisa-isang babae, sabi nga, pinagpala sa babaeng lahat. Walang iba kundi si Maria, mga kapatid. Siya ang din po ni David. Nasa lahi din po siya ni David. Ang lineage po niya, kung ating susundan, ay sa line din po ni Haring David. Maging si Jose, na kanyang stepfather, ay linyada rin po ni Haring David. Ito
Yun po ay mababasa natin sa Matthew, sa account ni Matthew, mga kapatid. So, kasi tatanong si Maria paano daw nga siya mabubuntis? Gayong siya ay isang dalaga. At hindi pa siya napapakasalan, hindi pa sila nagsasama ni Jose. Sabi nga ng anghel, ay siya ay nilukuban ng Espiritu ng ating Panginoon, ng Ama ng Diyos, ng power of the Most High God will overshadow you, nasabi ng anghel. Kaya nga, ipanganganak niya, ipagdadalang tao niya ang isang goal, ang bata na ito, natatawaging Holy Son of God. Mga kapatid. Ang isa pang kaugnayan nito, mga kapatid, sa Hulog ng Tipan, ay doon kay Habakuk 3:2, yung kanyang panalangin, mga kapatid, na kung saan ay lubos yung kanyang pagdulubdob ng panalangin dahil sa mga ginagawang kasamaan ng Israelita nung panahon yun sa harapan ng ating Panginoon. Hanggang sa account po ni Malakay, nung last book ng Old Testament, talagang matindi ang ginagawang kasamaan ng mga Israelita ng panahon na yun. Ang mga lalaki ay iniiwan yung kanilang mga asawa, yung mga pare ay iniwawalang halaga na ang pag-aalay ng mga hayop sa templo. Kumbaga, yun ngayon nag-usapan na yung hayop kailangan alagaan for 1 year, tapos iaalay mo sa templo. Pero noong time nila ay basta na lang sila bumibili at kung mga may kapintasan, yun yung inaalay. Eh, noong time nila dapat sa templo walang kapintasan, yung tuba na inaalay. Kahit nasa tamang edad. Ano? So, ganun kasama yung ginagawa. Maraming ginagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon natin. Pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, pagtalikod nila, paulit-ulit yan, mga kapatid. So, ayan yung naging isang propesiya dahil ang pakay naman talaga ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ay tubusin ang tao sa kasalanan, mga kapatid. Ang unang dahilan kung bakit si Jesus ay ipinanganak sa kasabsaban ay para ipamulat ang patuloy na pagtanggi ng Diyos sa tao. Mababasa natin ito sa Luke 2:6-7. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. So, mga kapatid, kung titignan natin yung konteksto ng sinasabi dito, di ba, from Galilee, si Jose at si Maria ay kailangan maglakbay patungong Bethlehem. Dahil si King Herod ay may pinatawag na isang census kung saan kailangan bilangin lahat ng mga mamamayan ng mga Hudyo. So, during that time, si Maria ay nagdadalang tawa na for 9 months na. So, ibig sabihin ay kabuuan na. Then, imagine niyo mga kapatid, yung nilakbay nila from Galilee to Bethlehem is approximately around 70 to 75 miles. Ang layo. It's about nasa 120 kilometers, mga kapatid. Imagine niyo mga kapatid, from here to Gumaca, Quezon. Yun yung layo. I-visualize natin mga kapatid. Then, ano yung terrain? Ano yung daan? Hindi pa naman sementado nung una. Wala pa naman mga pavements. No? Bulong-bundukin yan mga kapatid. Di ba ang geographical ng Israel is mountainous yan. Mga hilly, road. Then anong sasakyan? Ferrari. Mule, yung donkey. So malamang, isa lang yung gamit nila. Kasi, siyempre, ilalalayan ni Joseph si Mary. So, most probably, si Mary yung nakasakay sa mule, sa donkey. Eh, sino ba nakasakay dito sa kabayo? Ano ba ang pakaramdam? Hindi pa ako nakakasakay eh. Ano pakaramdam, mga kapatid? Nakatakot. Paano?
Eh, kung kapatay, handaan, eh, paano kung ano? Eh, mas buntis ka pa. 9 months, imagine nyo mga kapatid, di ba? Eh, yun nga lang, ang buntis, maglakad ng patag. Talagang, hila na eh. Eh, yung pala, di ba? Ako, naranasan kong makasakay sa kabayo, doon sa tricycle, kung nadaan sa mga lubak dyan. Talaga naman, di ba, Brother Chris, Brother JM? Sa tricycle, yung mga lubak natin sa bayan, ang nangangabayo na rin. Masakit, di ba? Eh, di ba, how much mo? Nasa kabuuan na siya. So, talagang sabihin natin, hindi pa due date, hindi pa yun yung araw, pero sa layo yun, 120 kilometers, ilang araw na nung nilakbay yun, mga kapatid. Eh, kung kinuha nila ng 1 day o 2 days yun, ba? Bilis no, pero hindi mo ganon. Mahaba yun, siguro mga araw 5 to 7 days yun. Paglalakbay. Eh, syempre, gano'n naman takbo ng yun. Hindi naman mabilis tumakbo ang mga dati. Kung kabayo yun. Kaya lang, syempre, hindi pa rin pwede, di ba? So, try to imagine, mga kapatid, gano'n yung hirap. Kaya po mga nanay, siyam na buwan ng test, maglalakad, 120 kilometers. Kahit pasuhin yan, labas yan, di ba? Di ba po? So, imagine niyo, doon sa mga nakaranas na, di ba? Ang hirap. So, pagdating nila doon sa Bethlehem, wala nang bakante. No vacant, sabi nga, nakalagay doon sa ano. Kaya, napilitan sila siguro. Eh, ito yung ano, quiz doon, may quiz dito mga kapatid sa kwentong ito. Yung 1,000 years before Christ, nung si Haring David ay kasalukuyang hari pa ng Israel noon. Di ba? Kung mababasa niyo yung account ng 2 Samuel, sino nakakakilala kay Absalom? Yun, oo. Yung pumatay doon sa isang kapatid niya na pinahasa si Tamar. Then, sa chapter 15, nagkaroon ng conspiracy si Absalom. Pinagtsaban niya yung mga opisyal ng Israel at ng mga tao. Kumbaga, siniraan niya ang kanyang ama na hari. Sariling ama niya to, ha? Then, napalitaan ito ni Haring David na ang kanyang anak ay naghahanda rin siya ay patayin dahil gusto niya siyang i-take over. Si David ay tumakas. So, instead na labanan niya yung anak niya, siyempre, hari siya. Siguro, ganun hindi pagmamahal ni David sa kanyang anak. Imbis na siya ay, imbis na gapiin niya yung anak niya, dahil magbubudit anak, ang ginawa niya, tumakas siya. Ngayon, sa kanyang pagtakas, siya ay napapunta sa, mula Jerusalem, siya ay napapunta sa Gilead. Sa silangan daw po ito ng ilog Jordan, ng Jordan River. So, mga nasa around 60 miles ang layo. So, ilang kilometers yun? 100 kilometers daw po. From Jerusalem, tumakas po si Haring David. Sundan niyo po ha, mga kapatid. Dahil pagdating na po doon, may isang nagngangalang Barzillai, na isang Gileadita. At naging kaibigan po ni Haring David po ito. Siya ay pinatuloy at siya ay inaruga po doon. Lahat ng pangyayari ni Haring David ay kanyang tinustusan, mga kapatid. Then dumating ang time, doon sa 2 Samuel na po, ay si Haring David ay nakabalik na sa kanyang trono kasi pinatay ng mga general ni Haring David yung anak nila si Absalom, yung anak nila si Absalom. Napatay ng mga tauhan ni David si Absalom. Di syempre, siya pa rin naman ang inilalang hari. So bumalik siya at gusto niyang isama si Barzillai sa Jerusalem. Kaya lang si Barzillai matanda na, 80 years old na. So sabi ni Barzillai, sabi ko sa isasali natin yung context na voice natin sinabi niya. Ayoko na sumama kasi matanda na ako. Gusto ko na lang dito sa lugar ko dahil payapa. Saka hindi ko na kaya yung biyahe, malayo. Isama mo na lang to, sabi niya, isama mo na lang to aking anak, si Kimham. Sabi niya. So,
nagustuhan ni David yung kanyang suggestion ni Barzillai. So sinama niya si Kimham na kanyang anak ni Barzillai. At ito yung naging tauhan ni Hari David. Ito po'y mababasa sa 2 Samuel 19:31-40. Now, itong si Kimham, makalipas mga ilang taon, ay nagtayo po ng isang guest house malapit sa Bethlehem. At pinangalanan po itong Gerut Kimham. At pwede po natin isalin ito sa tinatawag na Kimham's Inn. Hindi tayo dapat mag-asal. I-N-N, yung inn, di ba? Yung mga inn, paano ba yan? So, ayan. Yan yung naging guest house na yan. And then, after 400 years from King David, nung itayo ni, from 400 years, after na itayo ni Kimham yung panuluyan na yun, yung inn, si Jeremiah po, naman, ay nung tumakas sila, bago sila pumunta ng Egypt, sila ay nag-check-in din dito sa Kimham's Inn na ito, So sila ay pasamantalang tumuloy doon sa bahay panuluyan iyon sa Bethlehem, yung sabi ng Kimham's Inn. So, doon siya nakaranas ng konting kaginhawaan dahil during that time of Jeremiah, ito yung gusto silang, yung sasakupin sila ng Babylonia. I-excel sila mga kapatid. Then, ito na nga, siguro, siyempre, di ba, ang mga Hudyo is mayaman sa oral tradition. Yung pasalin-salin ng mga kwento, sabi, pag wala sa kanilang mga linun. And then, until such time na dumating yung time na mga anak ng ating Panginoon ipapanganak ng ating Panginoon na nasa Bethlehem nga po ang kanyang mga magulang, it is possible, mga kapatid, na sabi nga po, na yung gustong tuluyan ni Joseph and Mary ay yung Kimham's Inn na yun. Yung certain room na yun, mga kapatid. Ang kaso mo nga, ay wala nang bakante. Siyempre, siguro maraming mga nauna na mga guest kasi nga ay tatawag ng census eh. So maraming tao talagang maraming dadagsang tao. So yun mga kapatid, di ba? So, ano pa rin eh, kung ano natin collected pa rin from David. Ibro nyo, 1,000 years din nakakaraan. Kaso nga, ang masaklap siguro nga, siyempre, patay na naman doon si Kimham, iba na yung namamahala, baka mga kakaupo-kapuhan na. Tapos hindi naman nila kilala kung sino yung guest na nag-i-inquire. Kung alam nga lang nila siguro, na yun yung haring ipapanganak, baka kahit yung silid ng mga namamahala, ito na, i-offer na namin. O kung, siguro kung hari, baka kausapin mo yung isang customer, yung isang guest, baka pwede. Alis ka muna. Ito yung special na bisita, di ba? Kaso hindi nila alam wala sinabi pero madali sabi, hindi nakatuloy yung mag-asawa. Kaya, it is possible na wala pa sa pasagsaban, nanganak na si Maria. Diba? Wala pa sa pasagsaban, nanganak na, ilabas na. Kasi ang sabi naman sa verse 7 nung ibinalot na siya sa damit, saka pa lang siya inilagay sa pasagsaban. Ibig sabihin, totally, hindi si Maria humiga sa dayami. Baka siguro sa isang silid na malinis din naman. Kahit nung nakapanganak, wala talagang lugar, malambot ito. Kumbaga, dito na lang talaga yung pwede. Ito yung malambot. Malambot, pero matigas pa rin. Kumbaga, wala na no choice na. Walang kutsyon So yun, mga kapatid. So, nakikita niyo yung collection, talagang ang Bible, talagang ang Diyos, talagang pag talagang nakalakad na yung plano. So, ang yung tulad niyan, mga kapatid,
ay yung illustration, just to give you an illustration, doon sa pagtanggi, kasi natin doon sa pagtanggi ng doon sa guest house. Di ba, ang mga tao, that time ng ating Panginoon ay papako na sa krus. Di ba? Tinanggihan nila yung hari, yung Diyos. Instead, ang gusto nilang iligtas ay si Barabas na isang magnanakaw. Yung mga tao, yung mga saserdote nung una, yung mga Pariseo, ay tinanggihan ang Diyos, tinanggihan siya, tinanggihan nila. Although alam naman nila ng mga yun na si Jesus Christ talaga yun, kaya lang dahil sa inggit. At takot na rin siguro, kaya tinanggihan nila. Kaya yun, tinanggihan nila tanggapin. So, hindi nila tinanggap ang tagapagligtas ng sanlibutan. Instead, pinapatay nila. Ngayon, ito pa rin yung nangyayari sa ating panahon. Nakakalungkot, di ba? Marami pa rin ang tila ba ang pagtanggi ng tao sa pamamanhikan ng Diyos. Na pagtawag niya sa mga tao ay binabaliwala pa rin. Papansin niyo ba mga kapatid? Na ang tao ay malamig pa rin sa in terms pagdating sa pakikipagrelasyon sa Diyos, yung tamang pakikipagrelasyon. Katulad nga ngayong panahon na ito, di ba? Tama itong topic natin. Sa konteksto ng panahon natin, di ba? Ito yung time kung saan, sabi nga, ito yung napamulan sa atin, na ito yung Pasko, ang pagkapanganak ng ating Panginoon. Pero, hindi na ganun kaano eh. Iba na yung panahon ng tao. Yes, oo. Doon sila nakafocus. Hindi na nila unawaan yung totoong dahilan bakit ang Diyos ay nagplano ng bata ang magliligtas sa sanlibutan. Yun yung essence ng panahon ngayon dapat na ma-realize ng lahat ng tao. Hindi tuwing dating itong panahon na ito ay masagana lang, masaya lang, dahil siyempre may bonus, may bagong gamit. Nawawala na yung ano eh. Yung talagang essence ng sabi nga ng Pasko ng Christmas. Wala na eh. Tanungin mo, ang sasagot sa'yo ng mga bata, si Santa Claus. Kaugnayan ni Santa Claus sa Pasko. Ano yung talagang, kaya nga dapat, huwag na tayong matulad sa kanila mga kapatid. Although sabi nga, hindi naman talaga hindi ito yung time na pinanganak ng ating Panginoon. Hindi December. Pero naniniwala tayo na ang ating Panginoon ay pinanganak. Kaya hindi December mga kapatid. So, kaya gawa na tayo ay yung mga paniniwalang yan. At tayo salamat sa Panginoon. Iminulat yung ating mga mata, mga kapatid, yung ating mga puso sa totoong essence kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay pinanganak sa mundo ito. Isa pong dahilan mga kapatid, ang tagapagligtas ay pinanganak sa pasabsaban ay upang ipaunawa na siya pumunta rito para linisin ang ating buhay. Verse 12 ng chapter 2 ng Luke. So, pinaunawa dito, sabi, this will be a sign to you. You will find a baby wrapped in a cloth and lying in a manger. So, ito yung sinabi ng mga anghel sa mga pastor doon. Ito yung pinagpaunawa nila kung bakit sino yung pinanganak sa pasabsaban, mga kapatid. So, sabi nga, ginamit ng Diyos ang isang
matigas at malamig na pasabsaban. Eh di ba, kung that time, based sa ating mga pag-aralan, ay yun nga, yung manger na yan, siguro, ano yan, yung mga damo, mga kahoy, mga kapatid. And then, syempre, doon nakatira yung mga hayop. Eh, alam naman natin ang hayop, na dumudumi yan. Kung saan sila abutin ng pagdumi, wala silang pakialam. Diba? So, yung daw pong pasabsaban ay may ihahalin tulad natin sa katangian tulad sa ating mga buhay, mga kapatid, na ito'y marumi, ito'y matigas, at ito'y malamig. Amen po ba, mga kapatid? At tinutukoy dito yung dati nating buhay, mga kapatid. So, yung dati nating buhay, madumi, mamumuhay tayo sa kasalanan, yung ating mga puso, matigas. Yung iba dito matagal bago na palambot. Talagang pinakaluwang mabuti ng salita ng Panginoon bago na palambot. Yung iba ay malamig. Malamig pa sa yelo. Walang pakiramdam. Kaya nga, yung nagpapalumi sa atin, ano pa nagpapalumi sa buhay ng tao, mga kapatid? Kasalanan, mga maling gawin, mga kapatid. Bakit ba matigas ang puso ng tao? Takot? Right? Walang sapat na kaalaman, ano? Kaya malamig din yung damdamin ng tao tungo sa Diyos, mga kapatid. Walang tamang nagdabay sa kanila, mga kapatid. Sinadya daw po ng Diyos na sa pasabsaban isilang ang kanyang anak at ang ating tagapagligtas upang ipaunawa sa tao, mga kapatid. Sabi nga, kung gaano karumi ang ating mga buhay, nung una, dahil sa kasalanan po natin, sa pamumuhay natin, nuknukan man daw kung katigas ang ating mga puso at patuloy sa paggawa ng kasamaan, at sukdulan man ang lamig ng ating damdamin tungo sa Diyos. Ang point is, nais pa rin niya ng Diyos, mga kapatid, tayong mabuti para linisin ang ating buhay. So, ang mabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. So, may purpose pala talaga yun, mga kapatid. Bakit na sila ay napagsarhan o nawalan sila ng bakanting lugar pagpapanganak ni Maria at sa pasabsaban siya ina. So may purpose pala yun, mga kapatid. Inuwain natin mabuti na kaya pala ginawa ng Panginoon. Despite sa kondisyon ng major ng pasabsaban, ito'y matigas, madumi at malamig. Inahalin tulad pala ito sa buhay ng tao, mga kapatid. Ganyan po tayo, mga kapatid, nung una. Kaya ang Diyos natin ay sadyang mabuti, mga kapatid. Kung hindi niya ginawa yun, wala ang tao talagang wala ang kaligtasan. Lahat ay talagang sa kapahamakan. Mag-i-exist ang tao pero magulo. Walang direksyon, walang marunungan, walang justice, mga kapatid, di ba? So, yan ang kabutihan ng ating Panginoon. Gaya din naman ng paglilinis nga daw ng Diyos sa buhay ni Isaiah, mga kapatid, according to Isaiah 6, verse 1 to 7. So, napakabuti ng ating Panginoon. Ito yung 6. Sabi nga, mga kapatid, di naman tayo makakatakas na sa sistema na nangyayari sa sanlibutan ito. Kung buwan na ito. Samantalahin na lang din natin. Kumbaga na. Ito yung sabi nga, time na ma-realize natin. Makapag-reflect tayo sa ating mga buhay. Ano yung dakilang kabutihan na binigay sa atin ng Panginoon.
babalikin natin yung ating mga buhay. Sabi nga, marami tayong mga patutuo dito, paano tayo binago ng ating Panginoon. Paano siya kumilos sa buhay natin, despite sa mga kalagayan po natin ng mundo. Na para bang iisipin natin na wala na akong pag-asa, hindi na ako patatawarin ng Panginoon sa mga nagawang kasalanan. Pero hindi pala ganun mga kapatid. Kasi ang Diyos ay tapat, mabuti, siya ay makabagin, ang biyaya niya mga kapatid. Kahit tayo paulit-ulit na nagdadala pa, binabangon tayo, nakakasala tayo. So, ito yung essence kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay may panganak sa basa-usapan. Ano pa? So, malapit na po matapos ako. Ipadama ang kanyang kababaang loob. Inubad niya yung kanyang kaluwalhatian mga kapatid, di ba? Kaya siya doon pinanganak. Kaya nga sabi nga kanina, pinakawalang-wala na dapat sa ngayon natin, bahay. Dahil din, lighting, kasi hospital, dito, pasap-sapag pa. Kaya, pinadama niya ito sa atin. Yun nga, inibad niya ang kanyang kaluwalhatian. Sa Diyos, mga kapatid, ang kanyang kinilalagyan ay maganda sa langit, nakaupo siya sa trono, pero iniwan niya yun at siya nakitumuhay sa atin, mga kapatid, kabilang tao. And lastly, mga kapatid, siya pumunta rito para magligtas ng mga makasalanan. Sabi nga ng ating Panginoon, hindi ako pumunta para sa mga walang sakit. Ako pumunta para sa mga may sakit at nangangailangan at upang sila iligtas ang kanilang buhay sa tiyak na kapamakan. So, this is the right time, mga kapatid, na ibahagi din natin sa iba. Ipalaliwanag natin lalo higit sa mga kabataan kung ano talaga yung essence na tinatawag na sinasabing Christmas o yung pagkapanganak ng ating Panginoon. Ipamulat natin sa kanila na ito yung dahilan bakit ang Diyos ay pumarito sa sanlibutan. Hindi lamang dahil sa mga material na bagay, dahil sa mga magagandang bagay na nakakamit ng bawat isa, kundi upang magligtas ng tao mula doon sa lusak ng kasalanan at dalhin sa kanyang katilapinalas na liwanag ng mga kapatid. Praise the Lord. So, mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Praise God. So, we still have 5 minutes to go mga kapatid bago po tayo mag-proceed sa ating divine service. So, malaya po ang bawat isa na makapagkaroon ng CR break, water break mga kapatid, habang hinihintay po natin ang ating mga kabataan na matapos sa kanilang service. God bless po.